Yun. Yes. Bakit po still gusto po nating mag-open up ng iba pang mga sources of energy besides renewable? Pero hindi po ito pwede na bukas lang magtayo tayo ng solar, bukas lang magtayo tayo ng wind, or bukas lang may LNG, o bukas lang may nuclear. So it will take time. But Sa Pilipinas, isa tayo sa may pinakamahal na presyo ng kuryente sa Asia. Bakit po hindi kasama sa outcome indicator ng DOE ang pagbaba o pag-rationalize ng electricity costs? DOE, ang pagbaba ng presyo ng kuryente, kasi yan po ang isa sa mga pinaka mahalaga, if not the most important metric kung nagagampanan ba ng ahensya ang kanyang mandato. Ang mismong referendum, maraming mga irregularities na nangyari. Mismo po ang mga bahagi po ng Seneco ay nagkakonduct na ng social media campaign kasi po tila ba hindi sila napapakinggan lalo na sa conduct ng referendum, meron po silang mga accounts wherein, halimbawa, inalaw ang proxy voting. Ibig sabihin po kahit hindi miyembro ay pwedeng magkaroon ng boto through some other person. Tapos, Madam Speaker, kahit na po yung mga patay ay nakaboto, kahit po yung mga tao ding gusto palang bumoto, meron ng vote counted in behalf of them, Madam Speaker. Kaya, ang mga rules ba mismo on referendum, dumaan ba ito sa DOE? Kasi kung dumaan po ito sa DOE at hinayaan, then kailangan pong sumagot din ng DOE on this matter. I hope we can get an affidavit. Mahirap po kasi kung verbal lang po itong pangyayari pong ito para po maimbestigahan po natin. Although this is under NEA. Questions? Yes, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, una po, bakit nananatiling technology neutral ang policy natin sa energy kahit na meron pong malinaw na mga mandato na dapat ay i-reduce natin ang fossil fuel dependence at sadyain talaga natin na palakihin ang share ng renewable energy compared to other sources of energy. For instance, Madam Yes. Speaker, Renewable Energy Law, meron po tayo niyan, RA 9513. Nabanggit po explicitly, we have reduced the country's dependence on fossil fuels. So, yun. Yes. Bakit po still gusto po nating mag-open up ng iba pang mga sources of energy besides renewable? Yes, as of now, Madam Speaker, in-increase na po natin yung portfolio ng ating mga renewables para hindi lang po tayo nakaasa sa ating mga fossil fuels. Madam Speaker, kasi sa Philippine Energy Plan 2020 to 2040, nandyan pa rin ang conventional energy which includes coal, oil, and gas. And Madam Speaker, nasa outcome indicator din po ng performance ng DOE ay percentage increase in investments in conventional energy development. So, pag ganun, Madam Chair, Madam Speaker, it seems na nagbabangga kasi gusto natin dumami ang renewable energy, pero at the same time ay gusto din nating paramihin pa ang conventional energy sources kasi part siya mismo ng outcome indicators ng DOE. Yes, Madam Speaker, I agree with Representative Manuel, but hindi to pwede pong by overnight ang po natin gawin. So we are taking steps already because as of this moment, ang pinaka-importante po sa atin ngayon, ang supply ng ating pong kuryente. So, but there are policies na ginagawa na po ng Department of Energy. As your question a while ago, paano mababawasan ang fossil fuels? That's why by 2030, 35% ang kailangan na po na ating mga renewables. And as of now, by 2023, we have 24%. So I totally agree with Representative Manuel, pero hindi po ito pwede na bukas lang magtayo tayo ng solar, bukas lang magtayo tayo ng wind, or bukas lang may LNG, o bukas lang may nuclear.
so it will take time. But the policies, the plans are there. All we have to do is to follow it, to follow through, and even with the help of Congress, dahil budgetary concern din po ang kailangan po dito para matulungan po natin ang sektor ng enerhiya sa ating pong bansa, Mr. Speaker. Madam Speaker, ang indicator na percentage increase in investments in conventional energy development, kino-consider din po ba nito ang transition from fossil fuel resources papunta sa renewable energy? Kasi, Madam Speaker, kung hindi po consider ang transition, ang mangyayari po niyan, pinopromote natin ang renewable energy, pero in time na yun na nga ang ating gustong gawing main source of our energy, paano naman ang mga na-invest na doon sa fossil fuels? Kasi baka ang mangyari po niyan ay maging stranded assets siya, Madam Speaker, o di kaya ay hindi talaga tayo makakapag-transition into renewable energy. Yes, we agree, Madam Speaker, na kailangan po may transition. No, so kasama rin po yan sa plano. Yes, the higher push for offshore wind and energy storage systems, just for example, based on renewable energies like pump hydros, are among the priorities for the transition. And the transition is ongoing. And we need a lot of teamwork and a lot of resources from both the government and the private sector para po mangyari po ito. Madam Speaker, bahagi din sa outcome indicators ng Department of Energy ay number of contracts and or circulars drafted, prepared, and reviewed. Ano po ang mga kontrata na nire-refer sa ganitong output indicator? We have 78 offshore wind contracts, which produce over 60 gigawatts as a potential source of energy. Madam Speaker, kasi ang napansin natin sa yung nasa National Expenditure Program at ito din naman ay galing sa Department of Energy, ang mga contracts and circulars, bahagi siya ng output indicator for conventional energy pero hindi siya bahagi ng mga output indicator for renewable energy. So bakit po may ganong pagkakaiba between conventional and renewable? Actually, mas marami pong circulars ang na-issue regarding renewables kaysa po sa conventional. Hearing that, Madam Speaker, hindi ba dapat ilagay din o isama sa mga output indicator for renewable energy ang bilang din ng mga contracts or circulars kaysa conventional energy lang ang ating natatasa based on that? We agree for your positive suggestion. Thank you, Madam Speaker. Yes, Madam Speaker, kasunod naman po coal moratorium. Una po itong na-announce noong October 2020. Kaso po, multiple organizations and environmental advocates ay nagpa-follow up po, nagsisend ng mga sulat sa Department of Energy pero either hindi po natutugunan ang mga sulat o hindi responsive head-on ang mga nagiging tugon ng Department of Energy kapag nanghihingi po ng update sa implementation ng coal moratorium. So, ito ba talaga ay naipapatupad ang coal moratorium sa buong bansa, Madam Speaker? Yes. Actually, the coal moratorium remains and the DOE does not endorse new coal power plants. Okay. That's duly noted, Madam Speaker. And we hope that the department would also be more responsive, hindi lang sa mga tanong dito sa Kamara, pero of course, lalo na syempre sa mga civil society organizations and the general public who also demand answers to these essential questions. Kasunod, Madam Speaker,
nabring up natin ito nung committee level budget briefing, ang 34.1% increase na nire-report ng Department of Energy. Increase daw ito sa percentage of renewable energy sources over the total energy supply ng ating bansa. Nais po natin i-follow up, Madam Speaker, kasi at that time ay hindi ba confirm ng DOE ang data, pero ito po ay nasa performance information din po nila na nasa National Expenditure Program. Nais natin itanong, Madam Speaker, ano ang basis ng 34.1% na increase? Actually, these are based on the output of the power plants as provided by the system. But the RE, renewable energy sources, have a low availability factor. Madam Speaker, kasama din po ba sa 34.1% na inulat ay ang mga magiging operational pa lang na mga renewable energy sources para sa susunod na taon? No, Madam Speaker, only the ones that are operational. Okay, thank you, Madam Speaker. Regarding prices of electricity, Madam Speaker, tayo sa Pilipinas, isa tayo sa may pinakamahal na presyo ng kuryente sa Asia. Bakit po hindi kasama sa outcome indicator ng DOE ang pagbaba o pag-rationalize ng electricity costs? Ang ating pong power sector kasi is walang subsidiya. Galing po sa gobyerno. And we are also dependent on the imported sources like coal and oil. And that's why we want to have a shift of other sources like renewables and other indigenous sources of energy. Madam Speaker, mungkahi natin na isama talaga dun sa maraming mga performance or output indicators ng DOE ang pagbaba ng presyo ng kuryente. Kasi yan po ang isa sa mga pinaka mahalaga, if not the most important metric kung nagagampanan ba ng ahensya ang kanyang mandato. Madam Speaker, ito naman every summer we experience yellow or red alerts because of forced outages mula sa mga hindi maaasahang power plants, mostly fossil fuels. Itong 2023 pa lang po ang DOE nag-project ng 12 yellow alerts within the Luzon electric grid. Madam Speaker, bakit hindi din kasama sa performance indicator ang pag-reduce ng mga outages or how we can hold the generation companies accountable sa mga frequent na outages? Actually, they are subject and regulated by the ERC, Madam Speaker. This is not under the Department of Energy, Madam Speaker. So, sige Madam Speaker, mamaya na lang po sa ERC, tatanong po natin ulit yon. Next, Madam Speaker, ito po ay issue ng mga kababayan natin sa Negros, ang joint venture agreement between the Central Negros Electric Cooperative o SENECO at ang More Power Company. Aware po ba ang DOE na may ganitong nangyari? Ang NEA po ay nagsusupervise and this is subject to referendum, Madam Speaker. Madam Speaker, kasi ang SENECO, para ma-justify ang joint venture agreement, tinag siya bilang isang ailing cooperative. Kahit po mismo sa mga pamantayan, hindi naman siya talaga mahina at nagagawa niya ang kanyang mga responsibilidad. So, Madam Speaker, aware po ba ang DOE? Ano ang mga naging batayan? Bakit ailing ang pagturing sa SENECO? Actually,
regarding the referendum, it was the consumers ang humingi po nito. And according to our survey, maganda po yung performance ng Seneco ngayon at masaya po ang ating pong mga consumers po doon. And the referendum was concluded already with the yes vote of all the consumers. Yeah, Madam Speaker, doon po tayo mayroong mga tanong kasi ang mismong referendum, maraming mga irregularities na nangyari. Mismo po ang mga bahagi po ng Seneco ay nagko-conduct na ng social media campaign kasi po tila ba hindi sila napapakinggan lalo na sa conduct ng referendum, meron po silang mga accounts wherein, halimbawa, inalaw ang proxy voting. Ibig sabihin po kahit hindi miyembro ay pwedeng magkaroon ng boto through some other person. Tapos, Madam Speaker, kahit na po yung mga patay ay nakaboto, kahit po yung mga tao ding gusto palang bumoto, meron ng vote counted in behalf of them, Madam Speaker. Kaya ang mga rules ba mismo on referendum, dumaan ba ito sa DOE? Kasi kung dumaan po ito sa DOE at hinayaan, then kailangan pong sumagot din ng DOE on this matter. Madam Speaker, hindi po ito under sa DOE. This is under NEA. But with the knowledge of Representative Manuel, I hope we can get an affidavit. Mahirap po kasi kung verbal lang po itong mga pangyayari pong ito para po maimbestigahan po natin. Although this is under NEA, the DOE has the power and the supervision over NEA. So titingnan po natin ito sa mga narinig po natin galing po sa ating kagalang-galang na Representative Manuel. Yes, Madam Speaker, kasi ang naiulat din po sa atin, nag-compile na po ng maraming documents, maraming mga sulat, ang Seneco, nagpaabot na po ito sa NEA. Pero Madam Speaker, hindi po talaga sila nakakaramdam ng aksyon galing sa NEA. Kaya ang nararamdaman nila, Madam Speaker, ay pinahihintulutan ng NEA na mangyari ito. Yes, At ang epekto kasi nito, Madam Speaker, and I think many other cooperatives can also feel the same sentiment na kapag cooperatives, pwede talaga pala magkaroon ng mga ganitong joint venture agreement. As eventually, nakakain po sila ng mga malalaking electricity companies or corporations. So can the DOE commit na more deeply ay tingnan, mag-investigate sa ganitong issue, Madam Speaker? Yes, Madam Speaker. We join the interest also of Representative Manuel regarding this matter. And if ever you have copies na sinabit mo ito sa NEA, at kung kailan po na-receive, and if we can have it, we will surely investigate on this matter. We will look into it. At kung may mga illegal po na mga pangyayaring ganito, ay siguradong may karampatan na konsekwensya na mangyayari dito po sa nangyaring referendum sa Seneco. Okay. We take note of that, Madam Speaker, and for the record din, on September 1, dated po September 1, 2023, ang mga constituents po ng Seneco ay nag-submit ng compilation of documents sa Secretary po mismo ng Department of Energy at sana po sa lalong madaling panahon ay matugunan ito ng ahensya. On another topic, Madam Speaker, on our various energy sources, Madam Speaker, does the Department of Energy believe that waste to energy is renewable? Yes, Madam Speaker. Though I disagree with that, Madam Speaker, pero hindi ko na po muna i-take yung time since marami pa po akong topic. Pero how about natural gas, Madam Speaker? Does the DOE believe it is renewable? Natural gas is a transition fuel.
But if we are to classify, Madam Speaker, kasi it's either renewable or it is not renewable. It is not renewable.